Hello, good day po sa ating lahat. So, ngayon po ay meron po tayo dito na isang Ford Links distributor. Ito po ay padala po ni Kuya Aldwin Alcaraz ng Kawayan City, Isabela po. Okay. Muli po, magandang morning po sa ating lahat. Ngayon po ay dapat natin i-diagnose kung ano po yung problema ng kanyang distributor na pang Ford Links. May napapansin po tayo na yung kanyang rotor ay nadikit na rin po ng epoxy at nalagyan na rin ng lihinang na tawag dito yung extension, yung nabahan. Okay, nakikita naman natin yan. Meron din po siyang pinadala na sabi niya ignition coil, bago nga ito. Nakabili na rin po siya ng coil niya. Okay, na-diagnose po natin lahat siya mga yan. Ito po yung pointer, relaxer wheel, spacer, tinanggal na rin pa na ito. I-check po natin muna yung mga kanyang ignition coil. Dalawa po yung ignition coil nya. Ibig sabihin, palit na sila. Ayan, tatry natin kung anong development. Uwi tayo ng connector para makapag-connect tayo. Mga black screw lang ang gamit ko dyan. Ayan. Positive, negative. Tulad ng dati. Ito po yung tingin. Start. Wala, hindi nakakonect. Wala. Ayan. Kalawang. Ayan, meron. Sa tingin ko po ito yung dating coil nya. Ito yung bago. Ito pong dati niyang coil ay maganda. Sige, solid siya. Ayan, ito pong dati niyong coil ay maayos po. Pupunta tayo ng itong bago mong coil. Wala pong problema yung dating coil. Okay. Okay, start. Search natin. Ayan po, at pati po itong bagong ignition ko ni Kuya, wala ko yung pangalan, Aldwin Alcaraz. Boss, itong dalawang coil mo ay okay po yung mga to. Ayos lang sila. Ngayon, napunta tayo dun sa ICM. Ito. Dito tayo ngayon, sa ICM.
Magko-connect po tayo dito ng isa, zero ground. Okay. Try muna natin yung firing sender pala. Magpa-firing 4 muna tayo. Firing 4. Dito po tayo titingin. Dito po mag-spark yan. Dito. Ito yung reluctor wheel natin. Pipihit lang natin siyang gano'n. Mag-spark naman siya dito. Power on. Switch left. Tingnan natin. Yun. 1 3 4 2. Ilaw. Okay, again. 1 3 4 2. 1 3 4 2. Ayos naman yung ating pairing for center. Ilang minuto na ba yan? 6 minutes. Okay. Gawin po tayo dito sa injector system nya. Then zero ground. Ito. Zero ground. Connect natin. Ayan. Firing port. Tabi natin. Dito tayo sa injector. Ayan. Okay. Yan po, kaya natin kung mag-activate yan. Yan na lang po hindi natin testing. Kung kayo na po dito nag-spark yung firing for, ngayon po dito tayo sa parting itaas niya. Ayan, dyan tayo. Tira, power on. Fire. Ala, ba? Hindi na nakasokso. Wala. Speed natin. Wala. Excuse. Wala. Excuse. Yan po atin nakita. Ito pong kanyang ICM na para sa injector system po ay zero output po siya. Yan. Wala talaga siyang output. Naka-on na po yung tester natin. Tapos po lalabas siya ng spark yan. Wala po tayong makikita. Paunla po yan. Gagawin po natin dito ay i-reactivate natin siya ngayon. Okay? Power off. Ito po ang ayusin natin dyan. Ito pong kanyang para sa injector system. Ilasin po natin yan. Ingat po pagkalas. Okay. Yan. Ngayon po, ikakat natin to. Tanggalin natin yung spacer. Yan. Okay. Cut po natin yung mga ito po yung ating papalitan. Itong kanyang transistor 3 pin. Wala na po yan. Kuha tayo. Ito po at meron na po tayong
transistor na pampalit dito sa ito po kasi yung dati natin. Ayan. Ito po yung ipapalit natin. Ayan. Ito po hindi pa po gamit ng mga yan. Okay. Na-order po natin sa ibang lugar. Ito po ay substitute ba? Mga substitute po ito. Okay. Parehas po ng spec. Hindi po pareho ng number. O, yan. Ito po yung a-apply natin dito sa ICM ni Kuya Aldwin Alcaraz. Okay. Ngayon gagawin po natin dito ay puputulin natin, babawasan natin yung kanyang mga pin. Sobrang haba po kasi. Dito, yan. Cut natin. Sa gamit tester po tayo, madali pong i-trace ang problema. Ngayon, kung wala po talagang tester, kahirapan po talaga yan dahil po hindi naman natin alam kung anong sira niya or busted o na-open, di ba? Tulad po ni ginawa ni Kuya Aldwin na nakabili po ng mission coil, siyempre po yung pinabili dyan ay sayang na din, di ba? Ganda naman na bumili sila kasi baka malay naman ay yung nga yung problema niya, diba? Yung nga lang, walang kasiguraduhan dahil hindi nga alam kung ano yung problema. Well, dito na-trace natin ang differential niya. Salpak-salpak lang po yan. Hihinangin na natin. Finish contract na po siya. Hangin na natin. Yeah. Pagkahilang po natin dito, sabay testing na rin po. So natin kung mag-activate siya. Kung hindi, palitan. Ganun lang. Bagay, wala pa akong nilagay na hindi po gumanang transistor kasi po hindi na po i-release to kung defective, diba? Yung mga gawan Japan din po yung mga ito. Subukan po natin. Yung ngayon lang po kasimpleng ginawa natin. Tingnan natin ngayon kung na-activate. Okay, ganahin na natin para hindi na ganong hahaba yung video natin. Yung time 0 ground. Ganun na ganun pong ginawa natin kanina. Tap lang natin to. Dapat po nito ay mag-activate na. Yan, ganyan na ganyan din po kanina. Nung ito po yung nakalagay, ayaw niyang gumana o mag-spark natin ngayon. Power on. Manual muna natin. Dito po mag-spark yan. Ayun. Ano na. Patakbuhin natin. Alright. Ayan. Active na po siya para kay Kuya Aldwin Alcaraz. Ito boss. At gumana na naman ang yung ICM. Pull out natin. Disconnect natin. O, diba wala? Connect natin. Okay, o itong 0 ground. O. Yan. Paano po yung kanina? Ganyan na ganyan din ang proseso niya. At sabihin na sa store.
Ito lang po yung tinanggal natin, itong kanyang 3-pin transistor. Ayan po, at okay na po tayo niyan. Ang gagawin po natin, ibabalik ko na po sa housing. At tayo lang natin. Paganahin po natin siya ngayon na magkasama sila. Okay. Tingin po natin mga pyesa. Ayan. I-bolt po natin. Ayan. Nuulit ko po, ito po ay 4 links. Okay. Spacer, reluctor wheel, pointer, bolt. Okay. Next, inner pack protector. Yan po, binalik na natin. So next, rotor. Okay. May napapansin po ako. Ito pong rotor ni Kuya Aldwin Alcaraz. Umutak ang pangalan. Aldwin Alcaraz. Ito pong kanyang rotor. Kalami ng mga na-experience ko po dati ha. Yan, okay na po tayo sa system na ICM natin, okay na yan, pating coil okay. Ngayon, ganito po, ito pong rotor ninyo ay napapansin ko siya, okay, punado, didinikit ng epoxy, matagal-tagal na rin siyang ganyan. Tapos diyan hinabahan, in-extend po yung kanyang tawag dito, yung L-type na papunta po sa distributor factory. Ito po yung nagdi-distribute talaga ng 1342. Pakinggan mo lang kuya kung ano man madidinig mo doon. Pag nilagay nyo yung takip, dapat doon sa mismong takip na yon, wala po tayong madidinig na tok 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 tok. Oo. Diba? Pag narinig po natin sa mismong takip na yung lagutok na yon, tapos wala po siyang output sa mga spark plug, ibig sabihin lang po niyan, rotor po ang problema nun. Ito advice ko lang po, kung sakasakaling ganun po, hindi po siya nag-activate o hindi naglabas ng spark, may tendency na sisirain na naman po niya itong ating transistor, kuya. Yan, advice ko lang. Kasi inuunahan ko lang po kayo ng advice kung sakali man lang sa mga naging experience ko dati. Rotor lang po ang naging problema, kaya po bumitaw ang mga itong transistor natin, okay? Yun lang po. Pero sa ngayon, pag tinest po natin yan, 100% po mag-active po yan. Ano, ganahin natin sila, kasama sila yung coil tsaka itong ICM. Yan. Okay, connected na. Yan, para kita nyo. Yan. Power on. Magaganahin po natin yung coil tsaka itong ICM. Connected na po yan. Manual muna. Diba? Meron? Alright. Alright. Ganda ng export po niya. Pagmasdan niya. Kung nakikita nyo po yung spark, di ba? Ang ganda, no? Dito po nang gagaling yung pababa. Ganyan po siya, ha? Ibig sabihin nun, hindi po nang gagaling dun sa leeg dito. Yung mga dating video ko po, dito po may mga leak sila dito, hindi nang gagaling dun yung spark. Pero ito sa inyo, wow, galing. Nagsisimula sa taas, pababa. Okay? Wala pong problema dyan. Maayos na po ang ating mga internal component. Yun lang po, dahil wala yung takip nyo, ito pong coil nyo, padala nyo, okay din. Wala tayong problema din.
Yun lang kuya, pinagbibiling ko lang. Sakaling ilagay yung takip, seasonal pack, tapos pa-start mo. Pag ganyan muna yung takip, kung wala nakatakip kang ganun, tapos may maririnig tayo na parang tabo na tumugtog-tog-tog. Na gano'n, no? Yung sa loob po yung spark. Kung sakaling wala po kayong makita sa spark plug na lumalabas sa spark plug, yun. Ibig sabihin nun, ito po yung problema natin ay rotor. Na-advise ko lang po kasi wala po akong takip o na may lalagay dito dahil wala po akong cord links. Okay? Wala po tayong cap na ganun. Mas maganda sana kung pag-salpak ninyo, pagkalagay, brum, okay na po yun. Wala na pong problema. No? At least gumana na siya. Pero yung akin lang po sa napapansin ko, nagiging makulit ako dito sa rotor ninyo. Dito lang po ako nag-aalangan dahil sa nakita kong condition niya. Yun o, nilagyan ng hinang o, diba? Para umabot dun sa takip, yung mga yung sa receiver ng takip, yung 4 na kantong poste doon. Yun po, ito po nag-deliver o nagsisend talaga ng spark papunta doon, palabas sa spark plug, okay? O sa high tension wire. Anyway, yun lang po at mahaba na pong video. Kaya kailangan ko lang pong ipalumanag talaga yung mga ganun na ano man, expectation lang po natin na nasa rotor ang target po talaga, okay? Parang kay Aldwin Caraspo ng Kawayan City, Isabela. Ayan kuya, at okay na yung distributor mo. Ganyan lang po, thumbs up lang tayo dyan. Again po, para sa ating mga subscriber at mga viewer, ito po yung ating huling video sa ngayon. May isang Ford Links na galing pa ng Isabela. At muli po, Merry Christmas sa ating lahat. Happy New Year. Beach Batang nasasabi ng magandang morning at salamat.